Nginitian ako ng asawa ko na siya ring boss ko at sinabing, "Congratulations, tanggal ka na sa trabaho. Kunin mo na ang luma mong laptop at lumayas ka na. Ang U20B 400 million company na ito ay akin na at si Melissa na ang papalit sa pwesto mo. Darating ang annulment papers bukas. Ineskortan na ako ng security palabas." Ngumiti ako, alam kong gagana na ang hidden code ko sa loob ng 10 minuto. Ang magiging resulta ay ang kanilang tuluyang pagbagsak. Iniabot ni Jay ang termination letter sa ibabaw ng kanyang mesa habang nakatayo si Melissa sa tabi niya. Ang mga daliri nito ay nakahawak sa balikat ni Jay na parang pag-aari niya ito. "Effective immediately," sabi niya, habang kumikislap ang kanyang wedding ring sa tama ng araw. "Ilalabas ka na ng security sa loob ng 10 minuto." Tinitigan ko ang lalaking nakasama ko sa loob ng 8 taon sa pagbuo ng kumpanya. Ang lalaking nangakong mamahalin ako habang buhay at naramdaman kong nag-vibrate ang phone ko sa aking bulsa. Tumunog na ang timer na naset ko 6 na buwan na ang nakararaan, 10 minuto. Iyon na lang ang natitirang oras bago gumuho ang mundo nila. Pero nauuna na ako sa kwento. Hayaan niyong ikwento ko kung paano kami humantong sa ganito. 3 taon na ang nakalilipas. Nakaupo kami ni Jay sa sahig ng masikip naming apartment sa Makati, napapaligiran ng mga walang laman na kahon ng pizza at mga tasa ng kape. Naririnig namin ang patak ng ulan sa bintana habang binabalangkas namin ang magiging next core solutions sa likod ng mga resibo ng grocery at lumang sobre. Mabilis na tumiti pa ang mga daliri ko sa laptop, nagsusulat ng code habang nagpapalakad-lakad si Jay sa likuran ko. Nagbabato ng mga ideya nang mas mabilis pa sa kaya kong gawin. Paano kung kaya nating ma-predict ang mga security breach bago pa ito mangyari? Sabi niya, nagniningning ang mga mata sa excitement. Hindi lang basta mag-react, kundi makita talaga na parating na sila. Naalala ko ang pagtingala ko sa kanya habang dumadausdos ang salamin ko sa aking ilong. "Kaya kong gawin yan," sabi ko sa kanya. "Bigyan mo ako ng 3 buwan at gagawa ako ng isang bagay na hindi pa nakikita ng kahit sino." Hinalikan niya ako noon, doon mismo sa gitna ng magulo naming makeshift office. "Kaya mahal na mahal kita, Bea. Ginagawa mong posible ang imposible." Ang mga unang araw na yon ay parang magic. Nagtatrabaho kami ng 18 oras kada araw, nabubuhay sa sandwich, galing convenience store at purong determinasyon. Si Jay ang humawak sa business side, naghahanap ng investors, nambobola ng mga potential clients, at nag-aasikaso ng libro. Ako naman ay nakatira sa code, binubuo ang aming platform, bawat linya, bawat function. Balanseng-balanse kami, o iyon ang akala ko. Naganap ang kasal namin sa kalagitnaan ng pag-launch ng aming unang malaking produkto. Suot ko ang isang simpleng puting bestida na binili ko online sa halagang UU20B 110,000 at nagpakasal kami sa Huwes, civil wedding, ng Martes ng hapon dahil hindi namin kayang mag-day off ng buong weekend. Hinawakan ni Jay ang mga kamay ko at nangako ng mga bagay na higit pa sa tradisyonal na sumpaan. "Partners tayo sa lahat," bulong niya para ako lang ang makarinig. 50-50 sa negosyo at sa buhay. Ang pangarap mo ay pangarap ko rin. Naniwala ako sa bawat salita. Lumago ang kumpanya ng mas mabilis kaysa sa inaasahan namin. Sa loob ng 18 buwan, lumipat kami mula sa apartment papunta sa isang totoong opisina sa BGC, Bonifacio Global City. Hindi ito magarbo, isang converted warehouse style na may exposed pipes at sementadong sahig. Kumuha kami ng mga unang empleyado, pumirma ng aming unang kontrata na nagkakahalaga ng ₱1,000,000 at bigla na lang ang Next Core Solutions ay hindi na lang pangarap. Totoo na ito at sa amin ito. At least akala ko sa amin ito. Ang mga pagbabago ay nagsimula sa maliliit na bagay. Sobrang liit kaya hindi ko napansin agad. Tuwing meeting namin ng Lunes ng umaga, sinimulan akong putulin ni Jay kapag nagpapaliwanag ako ng technical updates sa team. Ang ibig sabihin ni Bea ay, sasabihin niya, tapos ipapaliwanag niya ang trabaho ko sa mas simpleng salita. Kapag kinakausap ko siya tungkol dito, tinatawanan lang niya. Tumutulong lang ako. Alam mo naman, mahal, minsan masyado kang nagpopokus sa technical details. Sumunod naman ang mga client presentations.
Ilang araw akong maghahanda ng demo para sa mga bagong features, tapos si Jay lang pala ang magpe-present habang nakaupo lang ako sa tabi niya na parang dekorasyon. Si Bea ang technical genius namin. Sasabihin niya sa mga kliyente na may patronizing ng ngiti. Siya ang gumagawa ng magic behind the scenes. Behind the scenes, dun niya ako gustong ilagay. Noong araw na pumasok si Melissa Rodriguez sa opisina namin para sa interview, nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas, may isa pang babae sa grupo ng mga programmer at sales guys. Matalino siya, professional, may MBA mula sa UP, University of the Philippines, at 5 taong karanasan sa Microsoft Philippines. Ang ganda ng background niya. Perfect siya, sabi ko kay Jay pagkatapos ng interview. Naiintindihan niya ang operations sa paraang kailangan natin. Tinanggap siya ni Jay kinabukasan. Agad na nakibagay si Melissa sa kultura ng kumpanya. Inayos niya ang magulo naming filing system, pinabilis ang proseso ng pagkuha ng kliyente, at nagawa ng paraan na maging maayos ang magulo naming supply closet. Nagdadala siya ng cookies sa mga meeting at naaalala ang birthday ng lahat. Akala ko, nakahanap ako ng kaibigan. Nagsimula ang mga late night mga 2 buwan matapos siyang sumali. Una, paghahanda para sa isang malaking client pitch. Tapos, restructuring ng sales department. Sunod, strategic planning para sa next quarter. Laging may urgent. Laging may bagay na hindi makakapaghintay ng umaga. Umuwi ka na, sasabihin ni Jay sa akin bandang 7:00. Kailangan lang naming tapusin ni Melissa itong revenue projection. Huwag mo na akong hintayin. Umuuwi ako mag-isa sa walang laman naming bahay. Sa wakas ay nakaipon na kami para sa down payment ng isang disenteng 3-bedroom house sa Alabang. Iinitin ko na lang ang tirang fast food at makakatulog sa sofa kakahintay sa kanya. Magigising na lang kapag tumabi na siya sa kama ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw, amoy pabango ni Melissa. Nag-i-imagine ka lang, sabi niya nang lakasan ko ang loob na magtanong. Ganyan din ang pabango ng kalahati ng mga babae sa BGC. Praning ka lang. Praning ba ako? Nagsimula akong magduda sa sarili ko, kinukwestiyon ang kutob ko. Baka pagod lang ako. Baka ang stress sa pagpapalago ng kumpanya ang nagpapaisip sa akin ng mga problema na wala naman talaga. Tutal, mahal ako ni Jay. Binuo namin ang kumpanyang ito ng magkasama. Partners kami. Ang board meeting noong Setyembre ay dapat na naging sandali ng tagumpay ko. Katatapos ko lang ng isang major platform upgrade na nagpabilis ng processing speed namin ng 300%. Tuwang-tuwa ang mga kliyente. Pero nang mag-present si Jay sa mga investors, ang breakthrough ko ay naging team effort na pinangunahan ng technical department. Hindi ba't pinangunahan ito ni Bea? Tanong ni Ricardo Tan, ang aming lead investor. Tumawa si Jay. Siyempre, si Bea ang CTO namin, pero siya ang unang magsasabi sa inyo na collaborative effort ito. Nanigas ako sa kinauupuan ko, hindi ko siya makontra sa harap ng board. Si Melissa ay nagsusulat sa tabi niya, neutral ang mukha, professional, ginagawa lang ang trabaho niya. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa tabi ni Jay, pinakikinggan ang paghinga niya, at napagtanto kong may nagbago na talaga. Hindi na ito ang aming kumpanya. Sa kung saan, naging kumpanya na niya ito at isa na lang akong empleyado na nakikihati sa kama niya. Kinabukasan, mas naging mapagmatsyag ako. Napansin ko kung paano laging pumupwesto si Melissa sa tabi ni Jay sa mga meeting. Kung paano niya hinahawakan ang braso nito kapag tumatawa sa mga biro niya. Kung paano nagsimulang gumamit si Jay ng tayo kapag nagsasalita tungkol sa mga desisyon. Pero ang tayo ay silang dalawa ni Melissa, hindi kami. Sinabi ko sa sarili ko na nagiging ridiculous ako, selosa, insecure. Lahat ng mga bagay na ibinibintang sa akin ni Jay kapag sinusubukan ko siyang kausapin tungkol dito. Pero sa kaibuturan ng puso ko, kung saan natin tinatago ang mga katotohanang hindi pa natin kayang harapin, alam kong wala na ang perpekto kong buhay. Hindi ko palang inaamin. Nagsimula ang hapong yon ng Oktubre gaya ng iba. Bumili ako ng Thai food mula sa paboritong restaurant ni Jay sa BGC, yung may pulang awning, at yung may-ari na laging naaalala ang order namin, pad thai, extra spicy, gaya ng gusto niya.
Bit-bit ko ang takeout bag sa isang kamay at ginamit ang keycard ko sa kabila, diretso sa corner office niya. 2:47 p.m. noon ng Huwebes. Naalala ko dahil tiningnan ko pa ang phone ko para siguraduhin hindi ako makakaistorbo sa 3:00 p.m. conference call niya. Nakaawang ang pinto ng opisina niya. Naririnig ko ang mga boses mula sa conference room sa dulo ng hallway kasama na ang tawa ni Jay. Mabuti, nalipat ang meeting niya. Tinulak ko ang pinto gamit ang balakang ko, handang iwan ang pagkain sa mesa niya bilang surprise. Nakabukas ang silver na laptop ni Melissa sa mesa ni Jay, nakalogin pa rin, maliwanag ang screen. Dapat isinara ko na lang. Dapat iniwan ko na lang ang pagkain at umalis. Pero may kung ano sa personal computer niya na nasa pribadong espasyo ng asawa ko ang nagpatigil sa akin. Nasa screen ang email niya at ang preview ng pinakabagong mensahe ay nagpakirot sa tiyan ko. Can't wait for this weekend. The rest house represents exactly what we discussed. Mula sa email address ni Jay. Dahan-dahan kong ibinaba ang pagkain, nakapako ang mata sa screen. Saglit na nag-alangan ang daliri ko sa trackpad bago ako nag-scroll pababa. Ang preview ng sumunod na email, kapag wala na si Bea, pwede na nating i-restructure ang lahat. Bigla akong nasuka sa amoy ng Thai food. Napaupo ako sa upuan ni Jay at nagsimulang magbasa. Talagang nagbasa. Email bawat email, usapan na umaabot pa ng 4 na buwan ang nakaraan. Hindi lang nagloloko ang asawa ko at si Melissa. Nagpaplano sila ng complete takeover ng kumpanya. Kumpanya ko, ang platform na kinode ko gamit ang sarili kong mga kamay. Tiwala sa akin ang board ng buo, sulat ni Jay 3 linggo na ang nakakaraan. Kapag sinabi ko sa kanila na unstable si Bea at apektado na ang trabaho niya, susuportahan nila ang termination. Walang magagawa ang 48% ownership kung iboboto siyang tanggalin for cause. Mas malala ang sagot ni Melissa. Yung documentation na ginagawa ko ay susuporta sa kwentong yan. Sa tuwing kinu-question niya ang desisyon mo, nililista ko yon bilang aggressive behavior. Sa tuwing nagwo-work from home siya, absence yon without proper communication. Sapat na ang ebidensya natin. Kinuha ko ang phone ko at nagsimulang kumuha ng litrato. Mabilis at malinaw na click ng camera, kinukunan ng bawat mapanirang salita. Nanatiling matatag ang mga kamay ko kahit pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko. 23 photos. Tapos narinig ko ang mga yabag sa hallway. Maingat kong isinara ang laptop, eksakto sa kung paano ko ito nadatnan, at binubuksan ko na ang Thai food nang pumasok si Jay kasama ang 2 pang executives. Honey, lumiwanag ang mukha niya sa tinatawag ko ngayong practiced affection. Anong nakakagulat na sorpresa? Naisip ko lang na baka gutom ka na. Nagawa kong maging normal ang boses ko. Hi Tom, hi Dave. Nagbatian sila habang ginagampanan ko ang papel ng mapagmahal na asawa. Binanggit na kailangan ko nang bumalik sa pagdebug ng bagong security protocol. Hinalikan ni Jay ang pisngi ko, isang palabas para sa mga kasamahan niya, at umalis ako, naglakad ng diretsyo hanggang sa makarating ako sa parking garage kung saan ako sumuka sa tabi ng kotse ko. Nang gabing iyon, humiga ako sa tabi ni Jay habang nagsuscroll siya sa phone niya, paminsan-minsang tumatawa. Ka-text kaya niya ito? Pinaplano ang weekend nila sa rest house sa Tagaytay. Pinag-aralan ko ang profile niya sa asul na liwanag ng screen. Ang estrangherong ito na suot ang mukha ng asawa ko. Okay ka lang? Tanong niya nang hindi tumitingin sa akin. Tahimik ka nung hapunan. Pagod lang, komplikado ang bagong protocol. Baka dapat kang magpahinga. Masyado mong pinapagod ang sarili mo. Heto na ang pundasyon para sa instability ko. Gumawa ako ng tunog na parang sumasang-ayon at tumalikod, nagkakarera ang isip ko. Pinaplano nilang puwersahin akong umalis, pero kailan? Gaano karaming oras ang mayroon ako? Kinabukasan, pagkaalis ni Jay papuntang gym, binuksan ko ang laptop ko at sinimulan ang tunay kong trabaho. Hindi ang security protocol, kundi isang bagay na mas mahalaga. Sinimulan kong i-document ang lahat. Bawat kontribusyon na ginawa ko sa kumpanya, bawat piraso ng code na isinulat ko, bawat inobasyon na nanggaling sa trabaho ko. Gumawa ako ng encrypted folders na backup sa 3 magkakaibang cloud services gamit ang mga account na hindi alam ni Jay.
Tapos nagsimula akong mag-record. Bumili ako ng maliit na voice recorder sa isang spy shop sa Quiapo, nagbayad ng cash habang nakasunglasses na parang character sa isang baduy na pelikula. Pero gumana ito. Nirecord ko ang mga meeting kung saan pinipresent ni Jay ang mga ideya ko bilang sa kanya. Nirecord ko siya habang sinasabi sa mga potential investors na ako ay technical support lang habang siya ang visionary. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang patuloy na pagtabi sa kanya sa pagtulog. Patuloy na paghalik sa kanya bago umalis sa umaga. Patuloy na pagpapanggap na hindi ko alam na sinisira niya ang lahat ng binuo namin habang nagpaplano ng kinabukasan kasama ang ibang babae. Ilang gabi akong gising hanggang 3:00 o 4:00 ng madaling araw, nagsusulat ng code sa laptop ko habang humihilik siya sa tabi ko. Pero hindi ito code para maghigante. Hindi pa. Ito ay proteksyon. Naglagay ako ng tracking protocols sa bawat major system na binuo ko. Mga invisible markers na magpapatunay na akin ang code. Gumawa ako ng backdoor sa platform, hindi para sirain ito, kundi para siguraduhing mapapatunayan ko ang aking authorship kung kinakailangan. Ang bawat linya ay maingat na ginawa para maging ganap na hindi na-detect sa normal na operasyon. Masyado kang nagtatrabaho, sabi ni Jay isang umaga, nang makita akong nakatulog sa mesa ko sa bahay. Baka dapat nating pag-usapan ang pagbabawas ng responsibilidad mo. Isa pang semento sa pader na binubuo nila. Nagsimula akong magpatingin kay Dr. Patricia Reyes, isang therapist sa Alabang. Sapat na ang layo para hindi ako makasalubong ng sinuman mula sa trabaho. Nagbayad ako ng cash, nagbigay ng pekeng apelyido at ibinuhos ang kwento ko sa isang estranghero na nag-abot sa akin ng tissue at sinabing hindi ako baliw. Gaslighting, sabi niya noong 3rd session namin. Ang inilalarawan mo ay textbook emotional manipulation. Pero paano kung mali ako? Paano kung praning lang ako? Tiningnan niya ako sa ibabaw ng salamin niya. May photographic evidence ka ng kanilang relasyon at sabuatan. Hindi yan pagiging praning. Pattern recognition yan. Ang Nobyembre ay naging Disyembre. Ang company Christmas party ay isang torture. Pinapanood sina Jay at Melissa na maingat na pinapanatili ang professional distance habang naghahanapan ang mga mata nila sa kabila ng kwarto. Suot ko ang pinakamaganda kong damit at ngumiti hanggang sa sumakit ang mukha ko. Ginagampanan ng papel ng tapat na asawa at dedikadong co-founder. Si Bia ang puso ng ating technical team, sabi ni Jay sa lahat habang nagtotoast. Puso. Napansin ko na hindi utak o gumagawa, kundi puso lang. Isang bagay na pwedeng palitan. 2 linggo bago magpasko, narinig ko sila sa isang conference call na hindi nila alam na kasali ako. Maaga akong tumawag sa isang board meeting at ginagamit nila ang linya sa pag-aakalang sila lang ang nandoon. Pagkatapos ng New Year, sabi ni Jay, gagawin natin sa Enero, clean start, ang annulment papers. Tanong ni Melissa, sa parehong araw, para matapos na agad. Pagdating ng Pebrero, ikaw na ang opisyal na CEO at hindi na natin kailangang magtago. Tinakpan ko ang mouthpiece at nakinig habang pinaplano nila ang aking profesional at personal na pagbitay, habang nagte-take down notes sa aking encrypted journal. Enero. Wala pang 1 buwan ang natitira sa akin para maghanda. Nang gabing iyon, nagtrabaho ako hanggang madaling araw, hindi sa code ng kumpanya, kundi sa aking insurance policy. Bawat system na binuo ko para sa Nextcore ay may tibok, isang ritmo na mas alam ko kaysa sa kahit sino. Hindi ako lumikha ng paninira. Lumikha ako ng kahinaan, vulnerability. Maliliit na butas na magiging mahalaga lang kung alam ng isang tao kung saan titingin. Ang uri ng mga butas na pinapangarap ng mga hackers na makita. Hindi ko gagamitin ang mga ito, hindi direkta. Pero kung gusto ni Jay na kunin ang lahat sa akin, dapat niyang malaman na kasama sa lahat ang kaalaman kung paano protektahan ang binuo ko. Kung wala ako, ang mga kahinaang iyon ay parang pag-iwan ng bintana na nakabukas habang may bagyo. Halika na sa kama, tawag ni Jay mula sa kwarto ng 4:00 ng umaga. 5 minuto na lang, sagot ko. Tinutype ang huling linya ng code na magsisilbing insurance policy ko. Humihilik na siya nang tumabi ako sa kama. Mainit pa ang laptop ko mula sa ilang oras na trabaho.
Tiningnan ko ang natutulog niyang mukha at wala akong naramdaman kundi determinasyon. Akala nila, napakatalino nila, dinodokumento ang instability ko at pinaplano ang kanilang takeover. Wala silang ideya kung ano ang kaya kong gawin kapag naipit sa pader. Ipinikit ko ang mga mata ko at nagsimulang magbilang ng araw hanggang Enero, hanggang sa matapos ang pagkukunwari, hanggang sa malaman nila kung sino talaga ang minaliit nila. Nagsimula na ang countdown ng Enero, pero ang isip ko ay pabalik-balik sa mga naunang sandali. Mga red flags na binaliwala ko, pinaliwanag o sadyang ayaw kong makita. Ngayon, habang nag-aalab ang katotohanan sa dibdib ko, bawat alaala ay nagkaroon ng ibang kulay. Ang unang board meeting na hindi ako inimbitahan ay nangyari noong unang bahagi ng Agosto. Ilang linggo akong naghahanda para sa quarterly technical presentation ko, gumagawa ng visualizations para matulungan ng investors na maintindihan ang breakthrough na nakamit namin sa predictive analytics. Nang umagang iyon, dumaan si Jay sa opisina ko na may dalang kape at nakikiramay ng ngiti. May pagbabago sa plano para sa board meeting ngayon, sabi niya, nilalapag ang tasa sa mesa ko. Gusto ni Ricardo Tan na mag-focus lang sa financials at market expansion. Nakakaantok na usapan, hindi mo na kailangang magtiis ng 3 oras na puro numero. Pero lagi akong nagpe-present ng technical updates, sabi ko nalilito. Particular na nagtanong si Ricardo tungkol sa algorithm improvements natin last quarter. Tumigas ang panga ni Jay ng saglit. Ako na ang bahala. Alam mo naman ang mga investor na yan. Minsan kapag masyadong maraming technical detail, kinakabahan sila sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Mas mabuting high level lang. Ginugol ko ang hapong iyon sa opisina ko na nakatingin sa orasan, pakiramdam ko ay parang tinanggalan ako ng silbi. Nang bumalik si Jay, malabo ang sagot niya tungkol sa diskusyon. Naging maayos lang ang sabi niya. Tuwang-tuwa sila sa direksyon natin. 2 linggo ang lumipas, nakasalubong ko si Ricardo Tan sa isang coffee shop sa BGC. Ang pagkabalisa niya ay agaran at halata. Bea, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya sa tunong ginagamit ng mga tao sa isang taong marupok. Okay naman ako. Bakit naman hindi? Inilipat niya ang bigat ng katawan niya, tumitingin sa paligid na parang naghahanap ng matatakasan. Nabanggit ni Jay na marami kang pinagdaraanan, nagpapahinga para mag-recalibrate. Mag-recalibrate? Mapait ang lasa ng salita. Ricardo, ngayon lang ako naging ganito ka-focused. Pinakita ba sa'yo ni Jay ang predictive analytics breakthrough? Nabanggit niyang may ginagawa ka. Maingat ang boses niya, diplomatiko. Pero nag-aalala siya sa intensity mo tungkol dito. Minsan, ang sobrang talino at burnout ay magkamukha. Gusto kong sumigaw. Sa halip, ngumiti ako at nagpaalam, iniwan ang latte ko na hindi pa nagagalaw sa counter. Ang mga financial discrepancies ay nagsimula sa maliit. Isang consulting fee dito, software license doon. Mga halagang hindi kalakihan, pero hindi tugma sa anumang vendors na kilala ko. Nakita ko ang mga ito isang gabi habang nagre-review ng quarterly reports. Global Tech Consulting, YOU20B 12.5 million. Hindi ko pa sila narinig. Ang mabilis na search ay nagpakita ng website na mukhang professional pero generic, walang totoong impormasyon tungkol sa serbisyo nila. Integrated System Solutions, HU20B 11.7 million. Isa pang ghost company. Inilimbag ko ang lahat at kinumpronta si Jay kinabukasan. Bakit mo binubusisi ang financial reports? Hindi man lang siya tumingin mula sa computer niya. Hindi mo yan area. Ako ang may-ari ng 48% ng kumpanyang ito. Lahat ng area ay area ko. Bumuntong hininga siya, tunog ng isang pasyenteng magulang na nakikipag-usap sa makulit na bata. Standard business expenses yan. Mga consultant na kinuha ko para tumulong sa expansion strategy. Gusto mo bang i-micromanage ang lahat o gusto mong mag-focus sa kung saan ka magaling? Gusto ko ng transparency kung saan napupunta ang pera natin. Pera natin. Sa wakas ay tumingin siya sa akin, malamig ang mga mata. Interesting, kapag code, platform mo. Kapag finances, biglang pera natin. Nauwi ang usapan sa pagtatalo na nagtapos sa pag-walkout niya. Nang gabing iyon, nagstay late si Melissa
para mamagitan. Nakaupo sa conference room namin taglay ang perfect posture at nag-aalalang ekspresyon. Stressed lang siya, sabi niya sa akin. Pareho kayo. Siguro kung magfo-focus ka sa technical responsibilities mo at hahayaan mo siyang hawakan ang business side, magiging mas maayos ang lahat. Kung babalikan, nakikita ko na kung gaano kaplanado ang lahat. Ang restructuring proposal ay dumating noong Setyembre. Ipiprinisinta bilang isang kinakailangang ebolusyon para sa lumalago naming kumpanya. Naghanda si Jay ng PowerPoint presentation na kumpleto sa organizational charts na nagpapakita sa kanya sa tuktok bilang CEO at ako sa ilalim bilang CTO na direktang nagre-report sa kanya. Formalidad lang ito ng kung anong meron na tayo, paliwanag niya sa senior staff. Ako sa business, si Bea sa technology. Mas malinaw ito para sa investors at clients. Pero co-founders tayo, sabi ko. Matatag ang boses sa kabila ng galit na namumuo sa loob ko. Equal partners. Siyempre naman, hindi nababago yon. Tungkol lang ito sa operational efficiency. Si Tom mula sa sales ay tumatango. Si Dave mula sa marketing ay mukhang sang-ayon. Kahit ang sarili kong development team ay tahimik. Napagtanto ko noon na ang pundasyon ay nailatag na bago pa ang meeting na ito. Nakumbinsi na ang lahat na makatwiran ito, kailangan at siguro ay matagal nang dapat ginawa. Natural na nagte-take notes si Melissa. Sa tingin ko, may sense ang proposal ni Jay, sabi niya na parang hiningi ang opinyon niya. Ang malinaw na hierarchy ay nakakabawas ng kalituhan at nagpapabilis ng desisyon. Kailan pa tayo nangailangan ng hierarchy sa pagitan ng founders? Tanong ko. Ang ngiti ni Jay ay mapagmataas. Simula nang tumigil tayo sa pagiging two-person startup at naging UU20B 400 million company. Ang botohan ay nakaschedule sa susunod na board meeting. Ginugol ko ang mga sumunod na linggo sa pagsubok na kumuha ng suporta. Pero bawat pag-uusap ay parang pagtulak sa pader na naitayo na. Samantala, ang mga galamay ni Melissa ay umaabot na kahit saan. Nagsimula siyang sumali sa client calls na dati ay akin. Ipinakilala bilang operations strategist na tumutulong mag-optimize ng client relationships. Dumadalo siya sa technical demos na ginagawa ko, nagno-notes at nagtatanong na pasimpleng minamaliit ang mga paliwanag ko. Kapag sinabi ni Bea na revolutionary, ang ibig niyang sabihin ay incrementally improved. Paglilinaw niya sa mga kliyente, ang tono ay matulungin at propesyonal. Gusto naming i-manage ang expectations ng tama. Sinimulan niyang i-copy ang sarili niya sa mga email sa pagitan ko at ng development team ko para lang stay in the loop. Nag-schedule siya ng one-on-ones sa mga direct reports ko para maintindihan daw ang mga hamon nila. Nagsimula pa siyang magdala ng kape sa morning stand-ups namin. Pinoposisyon ang sarili bilang mapag-aruga at attentive na leader habang ako ay pinipinta bilang obsessive technocrat. Ang isolation ang pinakamalupit na bahagi. Si Sarah, ang aming lead developer na kasama na namin since year 1, ay tumigil na sa pagsama sa akin sa tanghalian tuwing Martes. Sobrang busy lang talaga, sasabihin niya, iniiwasan ang tingin ko. Si Marcus, ang database architect namin, dati ay laging nagbabato ng ideya sa akin. Ngayon, nagpapadala na siya ng formal na email na nakakopy si Melissa, humihingi ng approval para sa mga desisyon na dati ay siya na ang gumagawa. Kahit ang administrative staff ay lumalayo. Tumitigil ang usapan kapag pumapasok ako sa break room. Ang samahan na binuo namin sa loob ng 3 taon ay naglaho na parang hamog sa umaga. Isang hapon noong Nobyembre, narinig ko ang usapan ng 2 junior developers na hindi alam na nasa supply closet ako naghahanap ng printer paper. Totoo bang nagka-breakdown siya sa parking lot? Tanong ng isa. Yun ang narinig ko. Sobrang pasensyoso ni Jay sa kanya, pero siguro naapektuhan na ang kumpanya. Sabi ni Melissa kailangan nating maging supportive, pero panatilihin ang professional boundaries. Oo, ang galing ni Melissa sa pagtulong sa atin na i-navigate ang sitwasyon. Ang sitwasyon. Yun na ang naging tawag sa akin. Hindi ang co-founder na bumuo ng platform na tinatrabaho nila araw-araw, kundi isang problema na kailangang i-manage. Naupo ako sa supply closet na yon ng 20 minuto,
napapaligiran ng mga kahon ng papel at toner, nauunawaan sa wakas kung gaano ako kaisahan. Bawat tao sa kumpanya ay binigyan ng kwento tungkol sa akin at masyado akong nalubog sa trabaho, masyadong nagtiwala sa asawa ko para makita itong nangyayari. Nang gabing iyon, pinanood ko si Jay sa hapunan, hinihiwa ang steak niya ng may precision, tinitingnan ng phone sa pagitan ng subo. Tumaba siya nitong mga nakaraan. Too many client dinners, sabi niya. Pero ngayon nagtataka ako kung client dinners ba talaga yon o iba na. Parang ilag ang team nitong mga nakaraan, sabi ko. Baka nagpo-project ka lang, sagot niya nang hindi tumitingin. Ginagawa mo ba yung mga lakad na ni-recommend ni Dr. Reyes? Nanigas ang dugo ko. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya ang tungkol kay Dr. Reyes. Ano? Tumingala siya, neutral ang ekspresyon. Nabanggit mong may therapist na nag-recommend ng exercise para sa stress, di ba? Nasabi ko ba? Hindi ko maalala. Baka nasabi ko. Napaka-epektibo ng gaslighting kaya kinu-question ko na pati ang sarili kong alaala. Oo, sabi ko, bumalik sa pagkain. Ang huling board meeting na dinaluhan ko ay noong Disyembre. Hindi ako nag-present. Nilinaw iyon ni Jay. Pero bilang major shareholder, hindi ako pwedeng tanggalin ng tuluyan. Nakaupo ako sa dulo ng conference table habang pinapanood siyang i-present ang trabaho ko bilang collaborative team efforts, habang si Melissa ay nagbibigay ng supporting documentation para sa bawat claim. Halos hindi tumingin sa akin si Ricardo Tan at ang iba pang investors. Nang subukan kong magdagdag ng konteksto sa isang technical question, maayos akong pinutol ni Jay. Tama si Bea, at yan mismo ang ipinapakita ng documentation namin. Ginawa niyang tunog, echo lang ng sarili niyang pangunawa ang expertise ko. Umalis ako sa meeting na iyon na alam kong kompleto na ang aking professional assassination. Sa loob ng 2 buwan, mula sa pagiging co-founder at technical visionary, naging unstable liability na ako. At ang pinakamasakit, naniwala ang lahat dahil ang kwento ay isinalaysay ng maingat, dahan-dahan, na parang natural na katotohanan kaysa gawa-gawang piksyon. Nang gabing iyon, habang natutulog si Jay sa tabi ko, binuksan ko ang laptop ko sa huling pagkakataon. Ang code na isinusulat ko ay hindi na lang insurance. Ito ay hustisya na naghihintay na maipatupad. Dumaloy ang code sa screen ko parang digital na tula. Bawat linya ay mas elegante kaysa sa huli. 3 araw bago magtapos ang lahat, alas 2:14 ng madaling araw ng Lunes, pinanood ko ang aming platform na gumawa ng bagay na walang nag-akalang posible. Na-detect nito ang isang attack pattern na hindi pa umiiral. Isang future breach na napredict at napigilan bago pa man ilunsad ng mga hackers ang kanilang pag-atake. Ang Pacific Financial Group, ang pangalawang pinakamalaking kliyente namin, ay hindi nalaman kung gaano sila kalapit sa sakuna. Tinukoy ng algorithm namin ang 17 magkakahiwalay na vulnerability points na sinusubukan ng mukhang inosenteng traffic. Pero ang pattern, ang maganda at nakakatakot na pattern, ay nagpakita ng isang coordinated attack na nakaschedule tumama sa loob ng eksaktong 6 na oras. Tinawagan ko ang head of security nila nang direkta mula sa home office ko, ginising siya. Tom, kailangan mong i-online ang team mo ngayon din. Tatamaan kayo ng coordinated breach attempt na itatarget ang wire transfer protocols nyo. Bea, alas 2 ng madaling araw, anong pinagsasabi mo? I-check mo ang servers nyo, particular ang Singapore at London nodes. Makikita mo ang probe traffic na mukhang routine, pero hindi. Tinetest nila ang response times para sa synchronized attack ng 8:24 AM. Tumagal ang katahimikan sa kabilang linya. Tapos narinig ko ang mabilis na pagtipa. Jesus Christ, paanong nakikita na namin ngayon? Malaki ito. Napakalaki nito. Ginabayan ko siya sa countermeasures, mabilis na tumitipa ang mga daliri ko habang tinutulungan ko ang team niyang patibayin ang depensa nila in real time. Pagdating ng 5 AM, ginawa naming kuta ang sistema nila. Nang dumating ang pag-atake ng 8:24, eksakto sa predicted, tumalbog lang ito parang ulan sa bakal. Dumating ang tawag ng 9 AM. Si Paul Hernandez, CEO ng Pacific Financial, ay halos sumisigaw sa tuwa. Bea, naiintindihan mo ba ang ginawa mo?
Iniligtas mo kami sa posibleng new 20B 15 bilyong pagkalugi, baka higit pa. Revolutionary ito. Ginawa ng platform ang design niya, sabi ko, pagod pero masaya. Ito ang dahilan kung bakit nag-e-exist ang Nextcore. Kailangan nating mag-set up ng call kasama si Jay at ang team. Deserve nito ng recognition. Hell, deserve nito ng press release. Bumagsak ang pakiramdam ko. Siyempre, si Jay ang mag-coordinate ng lahat. Ang client call ay nakaschedule ng hapong iyon. Naghanda ako ng detalyadong presentation na nagpapakita kung paano na-detect ng algorithm ang future attack pattern. Ito ay Nobel Prize level innovation at nanggaling ito sa isip ko, sa code ko, sa mga gabing walang tulog. Ni-review ni Jay ang presentation ko 1 oras bago ang tawag. Medyo technical ito, sabi niya, nakakunot ang noo sa slides ko. Hayaan mong simplehan ko para sa kliyente. Pinanood ko siyang burahin ng bawat slide ng trabaho ko, pinapalitan ng malabong buzzwords at corporate speak. Ang groundbreaking algorithm ko ay naging proprietary threat matrix. Ang predictive modeling ay naging advanced analytics. 3 taong inobasyon na naging marketing fluff. Nang magsimula ang tawag, pumosisyon si Jay sa harap ng kamera habang ako ay nakaupo sa gilid. Halos hindi kita sa frame. Paul, tuwang-tuwa kami na naprotektahan ng Nextcore platform ang Pacific Financial. Panimula ni Jay, suabe at kumpiyansa ang boses. Ito mismo ang resulta na pinaghihirapan namin bilang isang team. Incredible work, sagot ni Paul. Bea, yung tawag mo ng 2:00, parang pinapanood mo ang future. Sumingit si Jay bago pa ako makasagot. Yan ang ganda ng system namin. Hinahayaan nito ang buong team na ma-monitor at mag-respond sa threats proactively. Si Bea lang ang nataon na on-call kagabi. Hindi ako natulog ng 36 hours para perpektuhin ang algorithm. Walang on-call schedule. Ito ang life's work ko. Actually, simula ko, pero maayos na sumingit si Jay. Ang hiya ni Bea sabihin ay collaborative effort ito. Habang siya ang nagha-handle ng technical implementation, ang buong team ay nag-aambag sa success ng platform. Si Melissa, ang aming head of operations, ay naging instrumental sa paggawa ng protocols na nagpaposible ng rapid response na ito. Lumabas si Melissa sa screen mula sa home office niya, tumatango. Salamat, Jay. Tungkol talaga ito sa pagkakaroon ng tamang sistema para suportahan ang brilliant work ng technical team natin. Suporta? Ni hindi nga niya naiintindihan kung paano gumagana ang algorithm. Tumagal ang tawag ng 20 minuto kung saan masterfully na inilayo ni Jay ang bawat credit mula sa akin habang nagmumukhang pinupuri ang kontribusyon ko. Sa huli, siguro inakala ni Paul Hernandez na isa lang akong coding technician na sumusunod sa utos ng visionary leadership. Pagkatapos ng tawag, naupo ako sa walang laman na conference room nakatitig sa blankong screen. Ang pinakamalaking professional achievement ko ay ninakaw sa harap ko. At wala akong nagawa para pigilan ito. Nang gabing iyon, ginawa ko ang huling paghahanda. Bawat dokumentasyon na nagpapatunay ng authorship ko sa core technology ng Nextcore ay napunta sa encrypted cloud storage account na nakarehistro sa pagkadalaga kong pangalan. Patent applications na na-file ko bago nabuo ang kumpanya. Original code repositories na may timestamp verification. Gumawa rin ako ng kopya ng iba pa. Ang totoong financial records, hindi ang malinis na bersyon na ipinakita ni Jay sa board, kundi ang raw data na nagpapakita kung saan talaga napupunta ang pera. Global Tech Consulting na tuklasan ko ay nakarehistro sa address na pag-aari pala ng pinsan ni Melissa. Integrated System Solutions ay nakatrace sa isang shell company na walang totoong empleyado. Hindi lang nila pinaplanong nakawin ang kumpanya ko. Kinukurakot na nila ito. Miyerkules ng umaga, nakipagkita ako kay Sandra, isang annulment corporate lawyer na nirecommend ng therapist ko. Nasa Quezon City ang opisina niya, malayo sa business district ng Makati BGC para hindi ko makasalubong ang sinuman. Si Sandra ay nasa 60s na, may matatalim na mata na nakakita na ng lahat ng uri ng pagtataksil ng asawa. Ang batas sa Pilipinas tungkol sa conjugal property ay malinaw, paliwanag niya. Karaniwan, 50-50 ang hatian ng assets na nakuha habang kasal. Pero napakatalino ng asawa mo.
Ang istruktura ng kumpanya ay nagpapakita sa iyo bilang technical contractor na binigyan ng equity, hindi co-founder. Wala ang pangalan mo sa incorporation documents. Imposible yan. Sabay naming itinatag to. Ipinakita niya sa akin ang mga papel. Nandoon ang pirma ko, pero ang dokumento ay binago, digitally modified para palitan ang status ko mula co-founder pa early employee. Ang timestamp ay nagpapakita na na-update ito 2 buwan lang ang nakararaan. Matagal na niya itong pinaplano, malumanay na sabi ni Sandra. Ang magandang balita, kung mapapatunayan natin ang fraud, magbabago ang lahat. Pero mahaba at magastos na laban yan. Gaano kagastos? Higit pa sa maa-access mo kapag na-freeze na niya ang joint accounts na gagawin niya sa oras na matanggap mo ang papers. Sinulatan ko siya ng tseke mula sa personal account ko, isa na hindi alam ni Jay kung saan ako dahan-dahang nag-iipon mula sa maliliit na consulting jobs. Simulan mo nang buuin ang kaso, sabi ko sa kanya. Ako na ang bahala sa iba. Nang huling gabi, nagmungkahi si Jay na mag-dinner sa bahay kaysa lumabas. Gusto kitang ipagluto, sabi niya, at sa isang sandali, nagmukha siyang lalaking minahal ko. Gumawa siya ng carbonara, paborito ko, at nagbukas ng alak. Naalala mo nung halos di tayo makabili ng instant noodles? Sabi niya, itinataas ang baso. Tingnan mo kung gaano na tayo kalayo. Nakabuo tayo ng isang bagay na kamangha-mangha, pagsang-ayon ko. Inabot niya ang kamay ko. Alam kong naging tense nitong mga nakaraan. Ang paglago ng kumpanya, ang stress. Pero gusto kong malaman mo, Bea, ikaw ang pinakamatalinong taong nakilala ko. Past tense. Pagkatapos ng next quarter, magbakasyon tayo, patuloy niya. Sa Palawan siguro, tayong 2 lang. Mukhang perfect yan, pagsisinungaling ko habang pinapanood siyang magsinungaling sa akin. Naghugas kami ng pinggan ng sabay gaya ng dati. Siya ang naghuhugas, ako ang nagpupunas. Nang matapos kami, hinila niya ako palapit at hinalikan. At sa isang saglit, hinayaan ko ang sarili kong maramdaman ang kawalan ng kung ano ang meron kami noon. Mahal kita, bulong niya. Alam ko, sabi ko, dahil hindi ko na kayang sabihin pabalik. Hindi na ngayon. Nang gabing iyon, habang payapang natutulog si Jay sa tabi ko, gising ako na nagpapatakbo ng mental checklist ko. Nasa pwesto na ang code, ligtas na ang dokumentasyon, kinuha na ang abogado, handa na ang lahat. 3:00 ng madaling araw, lumabas ako ng kwarto at naglakad sa bahay sa huling pagkakataon. Ang mga litrato sa pader, ang kasal namin, ang una naming opisina. Lahat ng sandaling naniwala akong may binubuo kaming magkasama. Nagtimpla ako ng kape at naupo sa home office ko habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Sa loob ng 6 na oras, ipatatawag ako ni Jay sa opisina niya. Sa loob ng 6 na oras, magtatapos ang buhay ko sa paraang alam ko. Pero hindi niya alam ang tungkol sa timer sa phone ko. Hindi niya alam ang tungkol sa code na naghihintay na gumana. Hindi niya alam na minsan, ang taong pinakaminaliit mo ay ang taong mas nakakakilala sa sistema mo kaysa sayo. Binuksan ko ang laptop ko at tinype ang isang command sa terminal window. Ini-schedule ito, eksaktong 10 minuto pagpatak ng 9:00 a.m. Tapos, isinara ko ang laptop, inubos ang kape, at naghanda para sa huling araw ko bilang asawa at empleyado ni Jay. Pinili ko ang charcoal gray suit, ang isinuot ko sa una naming investor pitch. Ang tawag ay dumating eksaktong 9 a.m. Bea, ang assistant niyang si Carol, ay mukhang hindi komportable. Kailangan kang makausap ni Jay sa opisina niya ngayon din. Importante daw. Papunta na ako. Kinuha ko ang laptop bag ko, ang luma mula sa startup days namin na may mancha ng kape sa gilid, at naglakad sa opisina nang nakataas ang noo. Ang elevator ride papunta sa executive floor ay tila walang katapusan. Nang bumukas ang pinto, nakita ko si Carol na iniiwasan ng tingin ko. Pasok ka na, bulong niya. Naghihintay sila. Sila, plural. Pinihit ko ang seradura ng pinto na sabay naming ikinabit. Ang liwanag ng umaga ay tumatagos sa bintana. Iniilawan ang isang eksenang nakastage ng may theatrical precision. Nakaupo si Jay sa likod ng kanyang mahogany desk. Aming desk. Nakatayo si Melissa sa kanan niya, ang kamay ay nakapatong sa likod ng upuan ni Jay na may kaswal na pagmamay-ari.
Nakasuot siya ng pulang bestida, power color. Message received. Pero may ikatlong tao, si Gary mula sa HR, na nakatayo sa sulok hawak ang isang folder. Bia, please sit down. Ang boses ni Jay ay may CEO tone na pinapractice niya, authoritative pero detached, na natili akong nakatayo. Komportable ako, salamat. May kumislap sa mata niya, inis na hindi ko sinusunod ang script niya. Sige, inayos niya ang mga papel sa mesa. Isang nervous tell na kilala ko. Kailangan nating pag-usapan ang posisyon mo dito sa NextCore. Ang posisyon ko bilang co-founder at CTO? Gumalaaw si Melissa ng bahagya. Hinawakan ni Gary ang folder ng mas mahigpit. Ang posisyon mo bilang empleyado, pagtatama ni Jay, matalim ang tono. At ikinalulungkot kong sabihin na ang posisyon na yun ay tinatapos na, effective immediately. Bumitin ang mga salita sa hangin. Nagbilang ako ng 3 tibok ng puso bago sumagot. Sa anong dahilan? Performance issues, failure to collaborate with leadership, at paglikha ng hostile work environment. Kumuha siya ng dokumento, nagkukunwaring nagbabasa. Mayroong multiple complaints tungkol sa erratic behavior mo. Reklamo galing kanino? Confidential yun, singit ni Melissa. Ang unang salita niya simula nang pumasok ako. Pero sinisiguro ko sa iyong kumpleto ang dokumentasyon. Tiningnan ko siya, talagang tiningnan. Ang babaeng winelcome ko, tinuruan, inimbitahan sa bahay namin para mag-dinner. Sinalubong niya ang tingin ko nang hindi kumukurap. Gaano katagal? Direktang tanong ko sa kanya. I'm sorry? Gaano katagal ka nang nakikipagtalik sa asawa ko? Gumawa si Gary ng nasakal na tunog. Namula ang mukha ni Jay. Yon mismo ang klase ng walang basehang akusasyon na nagpapakita ng ugali mo ngayon, malamig na sabi ni Jay. Praning ka, Bea. Nakakakita ka ng sabwatan kung saan wala naman. So ang kamay ni Melissa sa balikat mo ay professional? Ang mga trip sa rest house sa Tagaytay? Ang late night strategy sessions? Pinapahiya mo ang sarili mo, sabi niya. Pero nahuli ko ang mabilis na sulyap niya kay Gary. Hindi, Jay. Ikaw ang nagpapahiya sa sarili mo, pero ituloy mo lang ang palabas mo. Tumigas ang panga niya. Hindi ito naaayon sa plano. Dapat emosyonal ako, nagwawala, nagbibigay sa kanila ng mas maraming bala. Sa halip, nakatayo ako ng tahimik, nire-record ng phone ko ang lahat mula sa bulsa ng jacket ko. Nakapagdesisyon na, sabi niya, iniladlad ang packet sa mesa. Ang termination mo ay effective immediately. Makakatanggap ka ng 2-week severance, health insurance for 30 days. At tumigil siya, ang malupit na ngiti ay lumabas din. At pwede mong itago ang luma mong laptop, yung galing sa early days, sentimental value. Ang laptop. Ang 2019 MacBook Pro ko na naglalaman ng bawat orihinal na linya ng code, bawat algorithm, bawat inobasyon na nagtayo ng kumpanyang ito. Akala niya nagmamagandang loob siya, naghahagis ng tira-tira sa babaeng sinira niya. Wala siyang ideya na nag-aabot siya sa akin ng loaded weapon. Ang generous naman, sabi ko nang walang emosyon. Sa tingin namin, singit ni Melissa, considering the circumstances. Ang circumstances na ninanakaw niyo ang kumpanya ko? Walang nagnanakaw ng kahit ano, sabi ni Jay, may babala sa boses. Isa kang minority shareholder na tinatanggal sa operational duties dahil sa performance issues. Ang equity mo ay mananatili, though syempre ang value nito ay depende sa tagumpay ng kumpanya sa ilalim ng bagong leadership. New leadership na si Melissa? Ang board ang magdedesisyon niyan. Ang board na nilalason niya laban sa akin. Yun na ba lahat? Tanong ko. Nag-buzz ang phone ko. Admin credentials harvested. Napangiti ako. May Russian hacker na siguradong nagdiriwang ngayon. Ang nakuha nilang credentials ay totoo pero limitado. Sapat para magdulot ng panic, hindi sapat para sa permanenteng pinsala. Hindi ako malupit, tumpak lang. 9:22. Dumating ang news van, mabilis ang balita. Cybersecurity company under attack. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Sarah sa desk niya sa 3rd floor. Hindi siya tumatakbo. Nakaupo siya ng tahimik, nakatitig sa screen. Alam niya, nagtama ang paningin namin sa kabila ng ulan. Idinikit niya ang kamay sa salamin. Isang paalam o baka sorry.
Itinaas ko ang kamay ko bilang sagot, tapos tumalikod at sumakay sa kotse. 9:24. Habang paalis ako, nakita ko ang unang police car sa rear view mirror ko. Mamayang gabi, trending na ang next score. Tumigil ang tawa ko nang sumabog ang phone ko sa mga tawag. Ang unang pangalan, Ricardo Tan. Hinayaan ko itong mag-ring ng 12 beses. Tumawag ulit. Sinagot ko, Bea, thank God. Ang boses ni Ricardo ay strain. Anong nangyayari dyan? Compromised ang buong infrastructure ng Nextcore. Hindi ko alam, Ricardo. Tinanggal ako sa trabaho kaninang umaga. Katahimikan. Ano? Tanungin mo si Jay. Sa tingin niya hindi na kailangan ang serbisyo ko. Bea, please. Nagpo-pull out na ang mga kumpanya. Pwede mo bang ayusin to? Babayaran kita. Consultant fees, kahit anong gusto mo. Nakaupo ako sa kotse ko, locked out sa lahat ng systems. Kahit gusto kong tumulong, hindi ko kaya. Ibinaba ko ang tawag. Sunod. Paul Hernandez. Bea, pinupull out namin ang kontrata. Sorry, pero hindi kami pwedeng maiugnay sa compromised security firm. Naiintindihan ko, Paul. Alam mo na mangyayari to, di ba? Nung tumawag ka ng 2AM, nakita mo ang kahinaan sa sarili niyong sistema. Kailangan ko nang umalis, Paul. Kung magtatayo ka ng sarili mong firm, tawagan mo ako. Kami ang magiging unang kliyente mo. Tuloy-tuloy ang tawag. Tapos, 10:47 AM, lumabas ang pangalan ni Jay. Bea, kailangan mong bumalik sa opisina ngayon din. Walang bate, walang pagkukunwari. Ineskortan ako ng security palabas. Remember? Itigil mo na ang laro. Bumabagsak ang buong sistema. Mawawala sa atin ang lahat. Ang code mo, yun lang ang makakaayos nito. Hindi ang code ko ang problema, Jay. Eh ano? Bigla na lang lumabas ang mga vulnerabilities na to. Ang timing. Malas ang timing, pagsang-ayon ko. Pero kung itinago mo sana ang taong nakakaintindi sa sistema, baka naayos mo. Bea, parang awa mo na. Nabasag ang boses niya. Hindi pa nagmakaawa si Jay sa tanang buhay niya. Ibabalik kita. Full restoration. Pag-usapan natin ang detalye mamaya kasama si Melissa bilang supervisor mo. Katahimikan. Si Melissa bilang supervisor ko, hinahandle ba niya ng maayos ang krisis? Narinig ko ang boses ni Melissa sa background. Inagaw niya ang phone. Bea, ang baba naman nito para sa'yo. Inosenteng tao ang nasasaktan. Ang mga empleyado na pinanood akong ilabas na parang kriminal? Gusto mo silang makita akong mapahiya? Well, ngayon makikita ka nilang mabigo. Poetic, hindi ba? Inagaw ulit ni Jay ang phone. Nasa loob na ng system ang mga Russians, Bea. Naiintindihan mo ba? Ibig sabihin dapat nag-invest ka sa security infrastructure kaysa sa pagtatanggal sa co-founder mo. Tinawagan mo na ba ang NBI? Ang NBI? Hindi? Hindi pa. Isang malaking cyber attack at hindi mo pa na-notify ang authorities? Maganda ang magiging itsura niyan sa investigasyon. Good luck, Jay. Pinatay ko ang tawag. Pag uwi ko, nandoon na ang balita kahit saan. Breaking. Nextcore Solutions suffers major cyber attack. Ang stock na nagbukas sa YAR20B 12,500s ay nasa EO20B 1,600 na lang at pabagsak pa. Nag-text si Sarah, umiiyak siya sa server room. Si Melissa, nagkulong sa opisina. Lahat nag-a-update ng resume. Isa pang text, si Tom to from security. Sorry kaninang umaga. Alam naming mali yun. Nakukuha ni Jay ang deserve niya. Pagsapit ng 2:30 PM, kumpleto na ang international humiliation. Ang mga text at tawag kay Jay ay umabot na ng 132 missed calls. Bawat hindi sinagot na tawag ay isang maliit na tagumpay. Mukhang nagulat si Jay sa pagiging kalmado ko. Meron pang isa, personal na bagay. Naglabas siya ng isa pang sobre. Ito ay may logo ng law firm. Nag-file na ako ng annulment. Ide-deliver ang papers sa bahay bukas ng umaga. Naisip ko na mas malinis kung pagsasabayin na. Professional at personal na hiwalayan. Bahagyang umikot ang paningin ko, pero nagpakatatag ako. Kahit inaasahan ko na, ang marinig ang mga salita ay parang kinukukot ang loob ko. Napaka-efficient mo naman. Aalis ako ng bahay ngayong gabi. Patuloy niya na parang nagdidiskusyon lang ng dinner reservation. Sayo muna ang bahay. Aayusin natin ang hatian ng assets sa pamamagitan ng mga abogado. May iba pa ba?
Ang boses ko ay parang sa ibang tao nang gagaling. Ilalabas ka na ng security para kunin ang gamit mo, sabi ni Gary sa wakas, humihingi ng paumanhin ang boses. Standard procedure. Kinuha ko ang termination packet nang hindi tinitingnan, tapos inabot ang laptop bag na tinuro ni Jay. Ang lumang computer ko. Bia, sabi ni Jay nang tumalikod ako para umalis. Tumigil ako pero hindi humarap. For what it's worth, napakatalino mo. You always have been. Pero ang talino na walang business acumen, walang abilidad na makipaglaro sa laro, hanggang dyan lang ang mararating nun. Humarap ako, sinalubong ang mata niya sa huling pagkakataon. Tama ka, Jay. Hindi ako natutong makipaglaro. Masyado kasi akong abala sa pagbuo ng kumpanyang sisirain mo na ngayon. Nawala ang ngisi niya. Muling humawak si Melissa sa balikat niya. Naghintay ang security sa labas, mahinang sabi ni Gary. 2 guard ang nakatayo sa hallway, sina Tony at Mark, mga taong nakakakwentuhan ko tuwing umaga sa loob ng 3 taon. Morning guys, bati ko ng maayos. Tara na? Ang paglalakad sa opisina ay surreal. Ang elevator ride pababa ay parang pagbaba mula sa buhay na hindi ko na mababawi. Tumama ang hangin ng Enero sa mukha ko. Sa likod ko, ang building ay tumatayog sa kulay abong langit ng tagig. Nag-buzz ang phone ko. Text mula sa unknown number. Check your email. M. Melissa. Dinelete ko nang hindi binabasa. Isa pang buzz. Notification sa calendar ko. System maintenance. 10 minutes. Tumingin ako sa building sa huling pagkakataon, tapos naglakad sa kotse ko. 10 minutes bago gumana ang code. 10 minutes bago nila malaman kung anong nangyayari kapag nagnakaw ka sa taong nagtayo ng mismong pundasyon na tinatapakan nyo. 9:08, 2 minutes. Inilagay ko ang bag sa passenger seat at kinuha ang phone ko, binubuksan ang encrypted messaging app. Ang interface ay blanco maliban sa isang status indicator, pending. 9:09, 9:10. Nag-vibrate ang phone ko ng isang beses. Ang status indicator ay nagbago mula pending papuntang active. Tapos nagsimulang bumaha ang mga automated messages sa hidden partition ng device ko. Firewall rules modified. Port 443 authentication timeout adjusted. Log rotation accelerated. Backup verification disabled. Bawat mensahe ay kumakatawan sa maliit na adjustment. Isa-isang walang kwenta. Pero kapag pinagsama-sama, mapaminsala, parang pagluluwag ng tornilyo sa tulay, isa-isa. Pinaandar ko ang kotse pero hindi ako umalis. Sa halip, nagpark ako sa isang loading zone sa tapat ng kalsada, naka-hazard lights at lumabas. Masarap ang ulan sa mukha ko, hinuhugasan ng amoy ng opisina, ang amoy ng pabango ni Jay. Nag-buzz ulit ang phone ko. External probe detected. Source, Moscow. Right on schedule. Ang mga kahinaan na nilikha ko ay parang dugo sa tubig at ang mga pating ay umaaligid na. 9:14, isang grupo ng developers ang tumatakbo palabas ng elevator banks sa ground floor. Nakilala ko ang 2 sa kanila. Halos tumatakbo sila. Ipinakita ng phone ko kung bakit. Database response time increased 400%. Ang code ay hindi naninira, pinapabagal lang nito ang sistema laban sa sarili nito. Isang eleganteng spiral ng dysfunction. 3 tao ang lumabas sa main entrance. Telepono sa tenga. Isa ay si Gary mula sa HR, mukhang sinabihan na nasusunog ang building. Hindi, narinig kong sabi niya. Down ang buong client portal, hindi sila maka-access. Ang client portal, ang crown jewel namin. Kung down iyon, iilaw ang mga telepono parang Christmas tree. 9:16, Beijing probe detected. London probe detected. Sao Paulo probe detected. Napansin na ng international hacker community. Ang Nextcore, ang kumpanyang nangakong pipigil sa cyber attacks, ay biglang nagbo-broadcast ng sarili nitong kahinaan. 9:18. Ang lobby ay magulo na. Nakita ko si Jay mismo na bumaba mula sa kanyang trono, nakatayo sa reception desk at kumukumpas ng ligaw. Ang kanyang perfect CEO composure ay nabibitak na. Nasa tabi niya si Melissa, ang pulang dress niya ay hindi na mukhang powerful, mukha na siyang target. Ang tawag mula sa Global Sec ay dumating 3 araw matapos ang balita. Miss Martinez, si David ito from Global Sec.
Kailangan namin ng taong totoong nakakaintindi ng predictive threat detection. Available ka ba for consulting? Nakikinig ako. U20 BU 1250,000 a day. Minimum 10-day contract. Halos mabitawan ko ang kape ko. Mas malaki yun sa sahod ko sa isang buwan sa NextCore. Kailan mo ako kailangan? Pwede ka bang magsimula bukas? Ganoon nagsimula ang freelance career ko. Kumalat ang balita sa BGC at Makati. Ang babaeng nagligtas sa Pacific Financial ay available. Bawat umaga, binabasa ko ang updates sa pagbagsak ng NextCore. Mula sa U20 B1 for 200 million hanggang sa wala. 6 na linggo matapos ang pag-atake, umalis si Melissa. Isang maliit na item sa Tech News, Head of Operations, Melissa Rodriguez exits NextCore. Walang tumanggap sa kanya, radioactive na siya. Dumating ang annulment papers. Si Jay ay hindi lumaban para sa kahit ano. Sabi ni Sandra, wala namang shares na pag-aawayan. Worthless na ang kumpanya. Sinubukan akong tawagan ni Jay isang beses. Bea, flat ang boses niya. Gusto ko lang mag-sorry. Alam ko na ngayon, ikaw ang kaluluwa ng kumpanya at tinanggal ko yon. Oo, simpleng sabi ko. Ginawa mo. Isang gabi, 3 buwan matapos ang pagbagsak, may kumatok sa pinto ko. Si Jay. Payat, magulo ang buhok, wala na ang wedding ring. Pwede ba tayong mag-usap? Basag ang boses niya. Tungkol sa NextCore. Kung ano ang natitira. Pinapasok ko siya. Na-clear ng NBI ang kumpanya sa criminal charges, simula niya. Pero nakita nila ang financial irregularities, yung mga scheme ni Melissa, ninanakawan niya pala ako. Ninanakawan kanya habang ninanakawan mo ako. Wala na siya. Nasa probinsya na yata, nagtatrabaho sa car dealership ng tito niya. Anong gusto mo, Jay? Inilabas niya ang isang folder. Gusto kong ialok sa'yo ang 48% ownership ng NextCore. Full shareholder rights, board position, complete technical autonomy. Tumawa ako. Ang 48% ng wala ay wala pa rin. Hindi magiging wala yon kung babalik ka. Alam nating pareho na gumagana ang platform. Ikaw ang gumawa ng vulnerabilities, di ba? Nagkatitigan kami. Hindi kita inaakusahan. Sinasabi ko lang na ang taong kayang gumawa ng ganong kahinaan ay siya ring tanging makakaayos nito ng permanente. Bakit 48% lang? Dahil kailangan ko ng technical control para sa investors, pero may veto power ka. Equal partners tayo, gaya ng dapat noon pa. Gusto ko ng written agreement. Bawal na si Melissa kahit kailan. At ang technical decisions ko, absolute authority. Deal. At Jay, humarap ako sa kanya. Kapag sinubukan mo ulit akong ilaglag, aalis ako at dadalhin ko ang platform. Legally. Namutla siya. Hindi ko na muli mamaliitin ang kakayahan mo. Lunes ng umaga, naglakad ako pabalik sa NextCore. 12 na lang ang empleyado. Lahat sila tumayo nang pumasok ako. Bigyan niyo ako ng 72 hours, sabi ko sa team. Ang trabaho ay nakakapagod pero pamilyar. Isa-isa kong isinara ang mga vulnerabilities na iniwan ko at nagtayo ng mga bagong depensa. Pagsapit ng Miyerkules, umaandar na ulit ang platform. Mas malakas kaysa dati. Ang monitoring systems, sabi ni Jay sa pinto ng server room. Green lahat, salamat. Hindi ko ginagawa to para sa'yo. Sa loob ng 3 buwan, nakabawi kami ng 4 na major clients. Ang pangalan ko ang naging seal of quality. Tinawag itong The B Effect. Sa unang board meeting kasama ang bagong authority ko, umupo ako sa kabisera, katapat ni Jay. Before we begin, putol ko kay Jay. Lahat ng technical decisions ay dadaan sa akin, non-negotiable. Tumahimik ang kwarto. Alam nilang lahat na kung wala ako, wala silang kumpanya. 6 na buwan matapos ang pagbalik ko, nagkaroon kami ng selebrasyon sa opisina. Ang NextCore ay nagkakahalaga na ngayon ng U20 beyond 600 million. Mas mataas kaysa sa peak namin noon. Lumapit sa akin si Jay habang nagliligpit kami. You're the most brilliant person I've ever known. Sana naalala ko yon bago ko nawala ang lahat ng mahalaga. Hindi mo naman nawala ang lahat, paalala ko. May 52% ka pa ng kumpanya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin, pero sarado na ang pinto na yun. Habang naglalakad ako papunta sa kotse ko sa ilalim ng maulap na langit ng Taguig,
Naramdaman ko ang bigat ng susi ko. Mas mabigat ngayon kasama ang additional access keys. Ang platform ay ligtas at malakas. Ang code ko, ang likha ko, ay kinilala na sa wakas na akin. At si Jay? Natutunan niya ang pinakamahirap na leksyon sa buhay. Huwag na huwag mong mamaliitin ang babaeng nagtayo ng kaharian mo dahil alam niya kung paano mismo ito pabagsakin. At higit sa lahat, siya lang ang tanging makakapagtayo nito muli. Kung ang kwentong ito ng matalinong paghihiganti ay nagpa-excite sa inyo, i-hit nyo na ang like button ngayon din. Ang paborito kong part ay nung pinanood ni Bea na gumana ang code niya in real time, pinapabagsak ang imperyong itinayo ni Jay sa ninakaw niyang trabaho. Ano ang paborito mong sandali? Ilagay sa comments sa ibaba. Huwag palampasin ang mga ganitong nakaka-thrill na kwento. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga upload namin.